Police, kinumpirma ang may 15 pulis na naka-restrictive custody kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Whistleblower na si alias Totoy, nasa protective custody na rin ng PNP. SMS at email notification sa mga violators sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy inilunsad ng MMDA ngayong araw. Panibagong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Bagyong Bising nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero habagat patuloy na magdadala ng mga pagulan sa ilang lugar. At pagguho ng lupa at mga bato na itala sa ilang bahagi ng Cordillera bunsod ng naranasang mga pag-ulan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 7, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ngayon ng pamunuan ng Philippine National Police Chief na mayroong 15 tauhan ng PNP na nasa ilalim ng restrictive custody. Ito ay may kaugnayan sa isinasagawa nilang investigasyon sa kaso ng mga missing sabungero. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, saan naka-restrictive custody itong 15 pulis at nabanggit ba kung saan nakatalaga ang mga ito at kung ano-anong ranggo? Magandang tanghali sa UL at dito sa loob ng Campo Crame na restricted custody. Ang 15 pulis na isinasangkot ni Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na hindi titigil ang PNP sa 15 lamang na tauhan dahil posible aniyang madagdagan pa ito habang isinasagawa nila ang investigasyon. Aniya, 3 sa mga isinasangkot ang na-dismiss na sa serbisyo at ang isa ay malapit na magliliro. Ang natura mga pulis area ay nakatalaga sa iba't ibang unit ng PNP. Mayroon ding mula sa mga regions at ang iba naman ay mula sa Area Police Command. Ayon pa kay Chief PNP, Lieutenant Colonel ang pinakamataas na rango sa isinasangkot sa missing sabungero. Samantala, kinumpirma din ni General Torre na naka-protective custody ng PNP ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Ito'y habang nag-a-apply ito sa Witness Protection Program o WPP. Ita-turn over aniya nila ito sa Department of Justice kung kinakailangan. Senator Totoy ang nagsiwala sa media kung sino-sino ang sangkot, pagpatay at pagtatapon sa Lake ng nasa 100 nawawalang sabungero. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Handa ang Department of Science and Technology na tumulong sa paghaharap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero na umano'y itinapon sa Taal Lake. Sa isang forum noong Sabado, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na makikipag-ugnayan sila sa iba pang mga scientist na mayroong instrumento na ginagamit para sa marine monitoring. Gayunman, depende pa rin anya ito sa kondisyon sa ilalim ng Taal Lake kung kaya pa itong makita sa pamamagitan ng kamera. Ayon pa kay Solidum, kung doon nga itinapon ang mga labi, maaari pa rin na ma-recover ang mga buto dahil hindi ito na-decompose. Nauna ring sinabi ng Department of Justice na maaari nilang hilingin ang tulong ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang mahanap ang mga labi ng missing sabungeros na umano'y itinapon sa Taal Lake. Ihahain sa Kamara ang isang panukalang batas na magbabawal sa online gambling. Kabilang na ang isabong.
Partikular na ang pagbawi sa lahat ng permits at lisensya sa mga negosyong may operasyon ng isabong at online gambling. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Inaasahang ihain ngayong linggo ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang isang panukalang batas na magbabawal sa online gambling sa bansa. Partikular na ang isang legislative measure na magpapawalang bisa sa mga permit at lisensyang ibinigay sa mga negosyong may isabong at online gambling operations. Ayon sa kongresista, dapat nang itigil ang online gambling apps dahil lason ito sa kaisipan ng mga mahihirap at sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Bago ito, hinikayat na ng mambabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos ang pagpapawalang bisa sa administrative issuances at regulations na nagbigay daan sa operasyon ng online gambling. Samantala, welcome naman sa kongresista ang pahayag kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, maglalabas ito ng isang circular para protektahan ng mga user ng digital platform sa mga peligrong dala ng online gambling. Sa Senado, naghain na si Senator Juan Miguel Zubiri ng isang panukalang batas upang agad na ipagbawal ang online sugal sa bansa. Bukod dito, may ilang panukala ring inihain para pagbawalan naman ang pag-eendorso ng mga online sugal sa mga e-wallet. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagbebenta ng gobyerno ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa kabila ng murang bigas, ayon sa Pangulo, sisiguraduhin naman na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi ibababa ng pamahalaan ang presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka. Ito ang muling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panibagong vlog. Ayon sa Pangulo, kahit magpatuloy ang pagbebenta ng murang bigas hanggang sa mga pampublikong palengke, hindi babaratin ng National Food Authority o NFA ang presyo ng pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Mananatilian niya ang bentahan ng palay sa 18 pesos per kilo para sa basang palay at 19 hanggang 23 pesos kada kilo sa tuyong palay. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Paliwanag ng Pangulo na pipilitang ibenta ng palugi ng magsasaka ang kanyang inaning palay dahil na rin sa kakulangan ng makinarya at rice processing at drying facilities. Ito ang dahilan ng gobyerno kaya nagtayo ng mga rice processing plant na pakikinabangan ng mga lokal na magsasaka. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant, daan-daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Kaya't hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Dahil sa mga hakbang na ito ng pamahalaan, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagbebenta ng bendeng bigas kada kilo hanggang sa makaabot ito sa iba pang pampublikong pamilihan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makaka-avail na simula ngayong araw ng 20 pesos per kilo ng bigas ang lahat ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngayong araw, inilunsad na rin ang bentahan ng murang bigas sa ilalim ng Walang Gutom Program. Mula sa Tondo, Manila, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, marami ba ang nag-avail ngayon ng murang bigas dyan? Magandang tanghali, Ella. Kasalukuyan ayon sa DSWD, nasa 100 ang target nila na mabenepisyuhan ngayong araw. At ito nga yung tinatawag nila na nasa kategorya ng food, kaya naman yung mga walang kakayahan o walang sapat na pangkain sa araw-araw ang pangunahing target ng DSWD sa ilalim ng Walang Gutom.
formal ng ilunsad sa Walang Gutom Program o WGP ng Department of Social Welfare and Development ang 20 pesos na kada kilo ng bigas ng Department of Agriculture. Simula ngayong araw, maaari nang maka-avail ng murang bigas sa Walang Gutom Program ang mga beneficiary nito para sa layuning magbigay ng mas abot-kayang bigas sa mga nangangailangan na pamilya sa ilalim ng WGP. Kaya naman sa halip na mabibili ito sa regular na presyo, ay mas makakabili ang mga beneficiary ng mas marami dahil mas mababa na ang halaga nito. Excited kami kasi kick-off na. Ibig sabihin, unti-unti lahat ng retailer magkakaroon na ng 20 pesos na bigas. So anong benepisyo nito? Halos 300,000 na ating mga mamamayan ang magkakaroon na ng murang bigas. So mas malayo na yun aabutin ng kanilang food credits. Ang Walang Gutom Program o Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay flagship anti-hunger program ng kasalukuyang administrasyon sa pamamahala ng DSWD para sukuin ang involuntary hunger sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance na nakalaan para sa pagbili ng pagkain. Ang Electronic Benefit Transfer Card o EBT card ay naglalaman ng 3,000 pesos na buwan ng food credits na magagamit para makabili ng masustansyang pagkain mula sa mga accredited retailer at kadiwa ng Pangulo outlets ang mga benepisyaryo. Kaya naman Ella, sa paghilunsad nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan dito sa Walang Gutom Program Walang Gutom Program ng DSWD, ay itong programa na ito ay isang paraan or bagong improvement sa programa ng serbisyo ng WGP. At sa kasalukuyan Ella, tuloy-tuloy itong pag-avail ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program dito sa Barangay 69 Zone sa Tondo, Manila. At inaasahan nga na sa buong maghapon na kanilang benepisyaryo ay nasa 100 na mga mamamayan dito. At yan muna ang update mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nia Alonzo. Inilunsad ngayong araw ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Power Supply Procurement Toolkit. Lain nitong matulungan ang mga power distribution company sa tamang proseso sa pagpili ng supplier ng kuryente. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong nilalaman nitong Power Supply Procurement Toolkit ng ERC? Magandang tanghali, Bernard. Ang Power Supply Procurement o PSP Toolkit ay isang website kung saan nakalagay ang guidelines o gabay sa tamang proseso sa pagpili ng supplier ng kuryente ng mga kumpanya gaya ng Meralco at iba pang electric cooperative. Layon ng ERC, Power Supply Procurement Toolkit, ay masiguro na tama ang paghahanap at pagpili ng mga power distribution company sa bibilhing supply ng kuryente sa pinakamurang paraan o bidding. Layon din itong gawing bukas ang proseso sa mga consumer para masubaybayan at maintindihan nila kung paano ginagawa ang nasabing proseso, kung saan ang bunga nito ay ang mas mura at maaasahang kuryente para sa lahat. Sana maging curious yung consumers natin. Paano ba yung journey ng isang power supply agreement? And hopefully, what we are building on is really the monitoring function. So yun yung gusto nating ma-achieve for this toolkit. Layunin din itong matulungan ang distribution utilities na mas mahusay na maipatupad ang mga regulasyon sa competitive selection process na sa halip, isa lang ang lalapitan ng kumpanya ng kuryente ay pinapagawa sila ng bidding sa iba't ibang power plants o generators. At para sa karaniwang mamamayan, karapatan nila ang pagiging informed o may alam kaya sa pamamagitan ng nasabing website o toolkit, mas magiging protektado at makakatulong ito sa paghubog ng patas at efficient sector ng kuryente sa bansa.
Bernard, itong inilunsad ng ERC na toolkit ay guide nga para sa mga power distribution company and syempre sa mga consumer din, kumbaga matrack nila kung paano yung tamang proseso nung pag-procure ng mga power distribution company ng supply ng kuryente at para naman sa mga consumer matiyak nila na yung kanilang mga binabayaran o kaya yung mga bills nila o yung halimbawa yung proseso kung kailan sila mapuputulan ng kuryente ay maaari din nilang makita dito sa nasabing toolkit. Ayan mo ng update mula dito sa ERC. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Pasig City. Panibagong rollback sa presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, July 8. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 10 sentimos kada litro ang presyo ng diesel. Habang nasa 70 centavos naman ang magiging bawas sa presyo ng gasolina at 80 sentimos na rollback sa kerosene. Ang panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng pabago-bagong adjustment sa international market. Pinatawa na ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang lisensya sa pagmamaneho ng driver ng luxury vehicle na Porsche na nag-viral sa social media habang gumagawa ito ng content. Kaugnay nito, nag-issue na rin ang LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ng driver na posibleng maharap sa reckless driving, paglabag sa Anti-Distracted Driving Act at improper person to operate a motor vehicle. Ayon sa LTO, kapag napatunayan ang mga paglabag, maaaring patawan ng revocation ng lisensya ang driver bilang maximum penalty. Inilunsad ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapadala ng Short Message Service o SMS at email para sa mga motorista na may violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, sinisikap na rin ng MMDA na maalis ang lag time sa May Huli Ka web app matapos mag-viral ang isang post na kung saan nakatanggap ng notice of violation ang isang motorista, gayunman walang nakitang record ng violation sa web app. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Benedict Samson, live. Benedict, ano ang detalye nitong inilunsad na SMS at email notifications para sa NCAP violation? Magandang umaga, Ella. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, ay MMDA NCAP ang pangalan ng turista. Dahil nga sa paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP at wala nga itong cellphone number. Ngayong araw, bukod sa May Huli Ka web app, magpapadala ng text message at email ang MMDA para sa mga motorista na may paglabag sa batas trapiko. Ayon kay MMDA Chairman Artes, tanging impormasyon na mayroong NCAP violation ng isang motorista ang nakalagay sa text message na kanilang matatanggap. At may tuturing namang scam ang isang message kung ang sender ay mayroong cellphone number at may ibinigay na link para sa online payment. Kaya naman nagpaalala na rin ng MMDA sa mga driver na sikaping na maayos ang kanilang contact record sa Land Transportation Office dahil sa ngayon ay dito sila kumukuha ng detalye o contact cellphone number at email address na may-ari ng sasakyan na nakuhanan ng paglabag sa NCAP. Pati ang mga second-hand owner ng sasakyan ay sikapin na rin maisaayos ang transfer ng registration upang hindi na rin sila mapadalahan ng text o email. Samantala, sinabi rin ni Chairman Artes na sinisikap nilang maialis ang lag time sa May Huli Ka web app. Ito ay upang maiwasan ang nag-viral na post kamakailan na kung saan may natanggap na notice of violation ng isang motorista. Pero nang tignan niya sa May Huli Ka web app ay wala namang lumitaw na record ng kanyang violation. Ayon pa kay Artes, AI at manual ang paraan na panguhuli nila sa NCAP. Ella, sinabi rin ng MMDA na sa unang 2 linggo na itong ang May Huli Ka web app ay umabot sa 500,000 inquiries yung natanggap nila at ngayon ay nag-a-average naman sa 50,000 inquiries per day yung natatanggap nga ng MMDA dito nga
sa mga NCAP violation. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasig City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Binalaan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang paraan ng pagtatrabaho ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Panawagan sa mga ito, magkaroon ng maayos sa tapat na serbisyo sa mga motorista. Mula sa Maynila, may report tayo mula kay Evan Alvarez live. Evan, ano ang direktiba ng pamahalang lungsod para sa mga traffic enforcers sa Maynila? Magandang tanghali, Bernard. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, dapat tumulong ang mga traffic law enforcers sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at hindi lang dapat nakafocus sa panghuhuli o paninikit ng mga motorista. Kaninang umaga, isinagawa ang unang flag raising ceremony ni Mayor Isko Moreno bilang alkalde ng lungsod. Isa sa mga nabanggit nito sa kanyang talumpati ay ang trabaho ng mga enforcers sa ilalim ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Ayon kay Mayor Isko, pagsasaayos ng daloy ng trapiko ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga ito at hindi panghuhuli lamang ng mga may violation. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Dagdag pa nito, hindi dapat mas ginagamit ang ballpen upang magtiket, kundi pito upang magsaayos ng trapiko. Pagtitiyak ng alkalde, may huli man o wala, may sweldo pa rin ang mga traffic enforcer, kaya hindi dapat pag-i-issue ng multa ang pagtuunan ng pansin ng mga ito. Bernard, ayon kay Mayor Isko Moreno, hindi dapat manamantala ang mga traffic law enforcers sa pamamagitan ng pag-i-issue ng mga multa, kundi dapat ipakita ang tunay na malasakit at profesionalismo pagdating sa kanilang serbisyo. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez, live mula sa Maynila. Itinanggi ni Senador Mark Villar ang pagmamay-ari o partisipasyon sa Prime Water, isang water at wastewater services na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Ito ay matapos punahin ng palasyo ang mga kakulangan ng naturang water service provider kung saan nabanggit pa ang koneksyon nito sa senador. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon, at numai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Ngunit paglilinaw ng senador, wala itong direkta o indirektang pagmamay-ari o controlling interest sa Prime Water. Dagdag pa niya, nakatuon lamang ang kanyang trabaho noon sa pagtupad ng mga pambansang proyekto sa infrastruktura para sa kapakanan ng mga mamamayan. Buo rin ang kumpiyansa ng mambabatas na ang kanyang naging serbisyo at mga natapos na proyekto ang magpapatunay ng kanyang integridad at paninindigan sa tungkulin. Ipinasara ng mga otoridad nitong Biyernes ang isang travel agency at recruitment agency sa Maynila. Ito'y matapos napag-alamang iligal itong nag-aalok ng trabaho sa bansang Poland. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nagsabwatan ng isang travel agency at lisensyadong recruitment firm sa panloloko sa mga manggagawang nagnanais magtrabaho abroad. Ito ang Raven Air Travel and Tours Consultancy na konektado naman sa Reliable Recruitment Corporation sa Malate, Maynila. Nitong Biyernes, nagsagawa ang Department of Migrant Workers, katulong ang Manila Police District ng entrapment operation at closure proceedings sa mga nasabing establishmento. Bawal na mag-recruit ang kahit na ano at kahit na sino nang walang lisensya galing sa DMW. At yung lisensya na yon, hindi niya pwedeng ipahiram sa iba. So yun yung ginagawa nitong Raven Air na travel tour sa doon, nakikipagkuntsaba siya doon sa isang recruitment agency para makasingil at makapagbigay ng
mga pangako na trabaho. Mga trabahong fruit picker, factory worker at driver sa Poland ang alok ng mga ito kahit walang umiiral na ganoong job order mula sa nasabing bansa. Ayon sa DMW, naniningil ang Raven Air ng 70,000 pesos na processing fee mula sa mga aplikante habang 90,000 pesos naman kada buwan ang pangakong sahod. Isa si John sa mga nabiktima nito. Ayon kay John, pinangakuan siya na sa loob ng 6 na buwan ay makakapagtrabaho bilang mushroom picker sa Poland. Ngunit 1 taon na ang nakakalipas ay hindi pa rin siya nakakaalis ng bansa. Dagdag pa nito, umabot ng 200,000 pesos ang kanyang nagastos para sa kanyang aplikasyon. Bali po yung ginastos ko po doon, isinanla ko po yung lupang kinatitirigan po na para lang po matustusan yung mga bayarin ko sa pagproproseso ng papel ko. Samantala, nakumpiska rin ng mga otoridad ang 14 na folder na naglalaman ng mga dokumento ng mga manggagawang nakatakdang umalis umano ng July 8. Kasi conduit sila nung recruitment agency na registered, ang nangyayari, dun sila nagse-seminar, tapos dito naman sila nagpa-process sa travel agency. Ito yung modus na ginagawa ng ating dalawang agencies. Bunsod nito, illegal recruitment at estafa ang mga kasong kakaharapin ng naturang travel agency at recruitment firm. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na nakauwi ng Pilipinas kahapon ang 25 overseas Filipino workers mula Israel. Ito ay matapos mapagdesisyon ang magpa-repatriate dahil sa pagsiklab ng tensyon sa Israel at Iran. Kaugnay nito, tumanggap ang mga umuwing OFW ng mga tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng cash aids, training vouchers at psychosocial counseling at medical check-up. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, ito na ang pangatlong batch ng mga repatriated OFW simula nang tumaas ang tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran noong June 13. Sa kasalukuyan, umabot na ng 72 na OFWs mula Israel ang ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na impormasyon na nagsasabing magkakaroon na ng weekly alcoholic test sa mga high school. Gayun din ang impormasyon na magbibigay na umano ng 1,000 pesos na monthly allowance sa mga elementary, junior high school at senior high school. Simula ngayong July 2025, muling nagpaalala ang kagawaran sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online. Ibinigay na ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Bayan Party List Representative Chel Jokno ang suporta kay 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan sa pagiging House Minority Leader. Pagtitiyak din ng dalawang first-termers, magiging fiscalizers ang mga ito at susuriing mabuti ang mga polisiya, programa at legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Kamara, may report si Rosalie Cos, live. Rosalie, may bilang ba ng mga nagpahayag ng suporta kay Congressman Libanan bilang House Minority Leader? Bernard, nasa 26 House members na ang nagpahayag ng suporta kay 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan para maging House Minority Leader sa 20th Congress. At kabilang sa mga first-term House members na nag-endorso kay Congressman Libanan, sina Akbayan Party List Representative Chel Jokno at Mamayang Liberal o ML Party List Representative Leila De Lima. Si Congressman Libanan ang House Minority Leader sa 19th Congress. Kasabay nito, tiniyak naman ni Representatives De Lima at Jokno na bilang bahagi ng House Minority Bloc, kikilatisin nilang mabuti ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang pahayag ng dalawang kongresista. Minority Bloc, we will be fiscalizer. We will be scrutinizing the various policies, programs, legislative agenda
of the administration. But we also make it clear that we are not the kind of unreasonable minority. In other words, we're not going to be obstructionists. So kung may magandang palisiya, magandang legislative agenda, or the certain pieces of legislation na i-push ng majority, we can always support. We push for issues that we believe are very important for our people. Paglalaban natin yung lahat ng mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan. Samantala, inaasahan ng magiging bahagi ng House Prosecution Panel para sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang kongresista. Gayunman, hindi pa sila kabilang sa mga isinasagawang pagpupulong ng prosecution team. Sa kabila nito, naniniwala rin silang dapat maging maingat ang prosekusyon sa pagtugon sa mga ipinapagawa ng Senate Impeachment Court. Kabilang na ang kautusang maglabas ng resolusyon ng House members ng 20th Congress na ipagpatuloy nila ang impeachment case laban kay VP Sara. Bernard, ngayong araw, kabilang sina Congresswoman De Lima at Congressman Jokno sa mga neophyte at returning lawmakers na dumadalo sa executive course on legislation dito sa Kamara. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Hinihikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang mga residente ng Bangsamoro Region na makiisa at makilahok sa unang parliamentary election sa kanilang rehiyon. Ito ay para sa hinahangad nilang pagbabago. Narito ang report ni Dante Amento. Higit 3 buwan na lamang at isasagawa na ang unang Bangsamoro parliamentary elections. Pipili ang mga residente ng mga kinatawan at partido politikal na kakatawan sa kanila sa parlamento. Kaugnay nito, hinihikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang Bangsamoro people na makiisa sa halalan. Binigyang diin ng komisyon na mahalaga ang partisipasyon ng bawat botante para sa hinahangad na kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagpili ng mga lider na kakatawan sa kanilang mga adhikain at pangangailangan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makibahagi at makilahok sa gaganapin na kauna-unahang parliamentary election sa inyong rehiyon sa darating na 13 na Oktubre ngayong taon. Ito po ang inyong pagkakataon na pumili ng mga lider at kinatawan na magsusulong ng higit pang mga kabutihan para sa inyo at sa rehiyon. Sa bawat balota, iparinig ang inyong tinig, ang inyong paninindigan at ang inyong pangarap para sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Samantala, batay sa COMELEC Resolution No. 11149, itinakda ang election period sa BAR mula August 14 hanggang October 28, 2025. Sa panahong ito, epektibo din ang gun ban o bawal ang pagdadala ng mga baril sa labas ng tahanan. Maglalagay din ng mga checkpoints sa loob ng panahong ito. Ang campaign period o panahon naman ng pangangampanya ay sa darating na August 28 hanggang October 11, 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections sa COMELEC Anbanc pabor kay Bienvenido Benny Abante Jr. Kaugnay ito sa pagdedeklara ng COMELEC na si Abante ang totoong kandidato at nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila noong nakaraang eleksyon. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng COMELEC sa City Board of Canvassers ng Maynila na iproklama si Abante bilang winning candidate. Walang natanggap ang COMELEC na temporary restraining order mula sa Korte Suprema pabor kay Joey Chua Uy. Pagkatapos mailabas ang desisyon ng COMELEC Anbanc ay natapos nung Sabado, kung kaya minarapat ng Clerk of the Commission ng Commission na maglabas ngayong araw na ito ng tinatawag na Entry of Judgment and Certificate of Finality upang yun na yung signales na pwede nang ipatupad, i-implement yung naging desisyon ng COMELEC. Isang malawakang military exercise ang isinasagawa sa Northern Luzon na sinimulan ngayong araw sa pangunguna ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Forces. Mula sa Clark Air Base sa Pampanga, may report si Ryan Lacanlale live.
Ryan, ano-ano ang mga bagong kagamitan o capability na nais mapagbuti sa pagsasanay na yan? Taon ay dinala ng Estados Unidos itong F-35 fighter jet, isa sa pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo. At gagamitin ito sa isinasagawang pagsasanay o yung Cove Thunder second iteration. Muling isinagawa ang Cove Thunder, isang bilateral exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na layuning palakasin ang kakayahan ng land at air defense ng dalawang bansa. Ito na ang ikalawang Cove Thunder exercise sa pagitan ng US at Philippine Air Force ngayong taon. Bahagi ito ng Mutual Defense Board Security Engagement Board activities para sa taong 2025 at isinasagawa sa iba't ibang training locations sa Northern Luzon mula July 7 hanggang 18. Layunin nitong mapagbuti ang asymmetric warfare capabilities para sa force projection at area denial, palakasin ang kakayahan sa air operations, para tagin ang koordinasyon sa mga international security partners at paghusayin ang sustainment system para sa mas matibay na operational readiness. Lalahok ang mahigit 2,300 personnel kasama ang iba't ibang mga air asset ng Philippine Air Force. Samantala, 225 personnel at FA-35 aircraft mula sa Estados Unidos o United States Pacific Air Force ang kabilang sa pag-eehersisyo. Kabilang din sa aktibidad ang subject matter expert exchange at mga field exercise sa mga intensive military training areas o IMTAS sa rehiyon. At sa ngayon ay katatapos lamang kanina nitong programa at nagsagawa rin ng interview dito sa mga piloto kung ano ang kanilang inaasahang magiging tatanggap nila sa nakakayahan dito sa isinasagawang pagsasanay na ito. At kabilang din sa kanilang area na pagsasagawa ng pagsasanay itong West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Clark Air Base dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Patuloy na pinaigting ng Pilipinas at Japan ang defense cooperation ng dalawang bansa. Nakatakdang magsagawa ng joint visual inspection ang Philippine Navy sa ilang Japanese warships para sa posibleng paglipat ng mga ito sa bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nagsasagawa na ng mga paghahanda ang Philippine Navy para sa isang Joint Visual Inspection o JVI ng ilang Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay kasunod ng formal na imbitasyon ng Japan Ministry of Defense para sa exploratory talks sa posibleng paglipat ng naturang mga barko sa Pilipinas. Bahagi ito ng kasunduang naabot sa pagitan ng Philippine Department of National Defense at Japan Ministry of Defense sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Hunyo 2025. Ang Abukuma-class destroyer escort ay kilala sa kanilang kakayahan sa anti-submarine at anti-ship warfare. Dahil dito, malaking tulong ito sakaling maisama sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Magpapadala ng delegasyon ng naval expert ang Philippine Navy upang masusing suriin ang kondisyon at kapasidad ng mga barko. Ang resulta ng inspeksyon ang magiging basihan sa susunod na hakbang sa posibleng akwisisyon ng mga barko. Layunin nitong palakasin ang ugnayang pangdepensa ng Japan at Pilipinas at pagtibayin ang kooperasyon sa maritime security at regional stability sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nababahala si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa posibilidad na siya ay maban sa pagpasok sa China at iba pang teritoryo nito tulad ng nangyari kay dating Senador Francis Tolentino. Ayon kay Secretary Teodoro, wala siyang pakialam kung ito ay gawin sa kanya ng China. Paliwanag ng opisyal, prerogative ng anumang bansa na payagan o pagbawalan ng sino man na papasok sa kanilang teritoryo.
Nauna nang pinagbawala na makapasok sa China, Hong Kong at Macau si former Senator Francis Tolentino dahil sa masidhin itong pagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na matagal nang inaangkin ng China. Namayat pero wala nang iniinom na gamot si former President Rodrigo Duterte ayon sa ex-wife nito na si Elizabeth Zimmerman. Sa video interview kay Zimmerman ng Alvin and Tourism FB page, sinabi nito na namayat ng husto ang dating Pangulo mahigit 100 araw mula nang makulong ito sa The Hague. Gayunman malusog pa rin anya ito at wala nang iniinom na gamot. Malaking oras anya ang ng dating Pangulo ang ginugugol nito sa pagtulog at panonood ng telebisyon. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. At least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, maglakad, gusto lang niya mag-sleep, gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Kinumusta rin anya nito ang sitwasyon sa Davao City at ang anak na si Acting City Mayor Baste Duterte na pansamantalang humalili sa kanya dahil sa kanyang pagkakakulong. Muli ring nagpahatid ng pasasalamat si FPRRD sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. At para naman sa ating weather update, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes ng umaga ang bagyong Bising. Base sa huling update ng Weather State Bureau ng Pag-asa, alas 5 ng umaga kanina nang lumabas ng PAR ang bagyo. Bandang alas 11 kagabi nang muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Bagaman nakalabas na ng PAR, ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin itong palalakasin ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Nagkaroon ng pagguho ng lupa at mga bato sa ilang lugar sa Cordillera Region dahil sa nararanasang mga pag-ulan. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, yan bang mga landslide na yan ay epekto pa rin ng bagyong Bising at may mga nakasarabang kalsada ngayon dyan sa Cordillera? Yes, Bernard, ang mga landslide na naitala dito sa Cordillera ay epekto pa rin ng bagyong Bising. Sa ngayon ay possible na ang mga kalsada na naitalang gumuho dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa rehiyon. Bukas na sa light vehicle ang Cannon Road matapos maitala kagabi ang landslide at rockslide. Dumausdos ang mga bato at lupa pababa ng Cannon Road sa Benguet. Kasunod, nagpaglambot ng lupa dahil sa nararanasang pag-ulan kagabi. Tila nakipagpatintero pa ang mga motorista at mga residente sa mga naguhulong ng mga bato sa kahabaan ng Cannon Road, Camp 6 na sakop ng barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Maging ang Mountain Province Boundary Kalanan, Tinokpok, Abot Road, Ampating, Bangad, Tinglayan, Kalinga ay bukas na rin matapos bumuho ang lupa sa lugar. Samantala, aabot sa 80 pamilya ang naapektuhan sa naganap na rockslide at landslide sa Akupan, Virac, Itogon, Benguet ditong June 5. Matapos gumuhang bahagi ng bundok dulot ng walang tigil na pag-ulan na pinalala ng habagat at bagyong Bising. Dahil sa patuloy na masamang panahon, umapaw rin ang ilog sa lugar na nagdulot ng matinding pinsala sa isang hanging bridge at banta sa mga kalapit na kabahayan. Kasunod ng landslide, ang pagragasa ng makapal na putik at malalaking tipak ng bato na nagdulot ng matinding panganib sa mga residente. Ayon kay Cyril Batagan, ang head ng Itogon MDRRMO, ang Sitio Akupan ay isang mining area na tinitirhan at pinagtatrabuhan ng 1,000 minero kaya't mas mataas ang panganib sa mga naninirahan at manggagawa rito. Ayon pa kay Batagan, patuloy ang kanilang monitoring at validation sa lugar. Kasalukuyan ding nagsasagawa ng clearing operations
ang mga volunteers upang linisin ang apektadong bahagi. Matatanda ang iniulat ng Mines and Geosciences Bureau na tinatayang 184 na ektarya ng Itogon ang kabilang sa mga high-risk area para sa landslide. Kabilang dito ang Barangay Virac at ang Pukaw na isinailalim sa critical zone classification dahil sa madalas na pagguho ng lupa tuwing tag-ulan. Noong June 22, 3 minero ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Camp 5 Akupan sa parehong barangay. Dahil sa patuloy na pagbanta ng pagguho, muling nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Itogon sa mga residente na agad lumikas sa mas ligtas na lugar kapag naramdaman ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa. Bernard, sa ngayon ay suspendido rin ang klase ng mga mag-aaral sa Akupan Elementary School at habang suspendido rin ang operasyon ng small-scale miners dito sa lugar sa Itogon, Benguet. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hinggil sa posibilidad na magkaroon ng minor eruption ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, bunsod ito ng tumataas na seismic activity ng Taal na maaaring magresulta sa mahinang pagsabog. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan dahil sa patuloy pa ring pag-aalboruto nito. Inaabisuhan din ang mga residente malapit sa paligid ng bulkan na maging alerto sa anumang posibilidad ng pagsabog nito. Puspusan ang paghahanap ng mga rescuers sa mga nawawala pang residente kabilang ang mga bata sa nangyaring flash flood sa Texas, USA. Partikular sa Kerr County, umabot na sa 40 katandaan at 28 bata ang nasawi. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga casualty dahil sa patuloy na search and rescue operations ng mga otoridad. Samantala, lumagda ng isang major disaster declaration para sa Kerr County si US President Donald Trump para sa agarang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang resources sa mga rescuers sa isinasagawang rescue operations. Tiniyak naman ito na nakatutok ang US Homeland Security para sa kinakailangang tulong sa Kerr County. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang White House sa pamilya ng mga biktima. Binatikos ni United States President Donald Trump ang kanyang dating kaalyado na si Elon Musk sa social media dahil sa pagbuo nito ng bagong political party na America Party. Ayon kay Trump, naliligaw ng landas si Musk at ang pagbuo ng ikatlong partido ay makadadagdag lamang sa kaguluhan. Iginit din ni Trump na ang Republikano ay maayos na party na nakapagpasa ng pinakamalaking batas sa kasaysayan ng bansa. Nitong Sabado lang, inanunsyo ni Musk ang pagbuo ng America Party matapos ang pagpasa ng Trump administration ng $3.3 trillion budget. Sa kanyang post sa X, ipinahayag ni Musk na ang pagbuo ng America Party ay sagot sa anilay pagsasayang ng pamahalaan sa pondo at kawalan ng tunay na pagpipilian sa politika. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 13, na nagsasabi, ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.